Hi everyone, it's me again, Melody Reyes of Melody Cars. So ayan, papakita ko muna sa inyo ngayon yung mga units na de-demo ko sa inyo ngayong araw. So sa mga habol sa atin dyan sa Holy Week, yung marami tayong OFW na pauwi, yan. So may mga sasakyan tayo, meron tayong van sa mga uwi ng province sa iyo dyan, and then sa mga SUV natin na 4x4 na gusto nyong paakyatan ng bundok, papuntang probinsya, ganyan. So meron tayong Ford Explorer, ayan, dito muna tayo. Ford Explorer, ang ganda ng kulay niya, may demo ko sa inyo guys kung gaano ka-elegant nito. And then, meron ulit tayong Raptor, ayan. No, pang artista lang, ayan. So may Starex tayo. Yan, ang ganda niyan guys sa loob. Ito, sa mga naghahanap sa atin dyan ng Montero, ito. Expedition, campaign season, ayan, magagamit nyo. Guys, ito pala, manual pala to, ha? Ayun na guys, so meron tayo ngayon, ayun nga, yung Ertiga natin dati na pinagagawa. So, kinuha namin ulit kayo, ayan, 7-seater to. So, ano to, abot kaya na, maganda pa, sobrang baba naman. So, pakita ko sa inyo kung gaano kasariwa to later guys, ha? Ayan, so sa mga naghahanap sa atin ng MIUX, ayan, so, maganda na, abot kaya pa. So, parang yung Ertiga din natin, okay? Ford Everest, yung mga naghahanap sa atin, guys. Ayan, pakita ko sa inyo lahat yan sa loob. And then, itong Estrada natin, manual din, okay? So, kasi syempre, di ba, marami din nagtatanong sa akin, ba't puro automatic yung binibenta ko? So, syempre, kaya nagtitingin-tingin din tayo ng manuals kasi iba yung gusto nila, talagang nagkakambi pa rin sila, okay? So, simulan na natin, guys. Magsimula tayo dito sa Ford Explorer. 2019, Ford Explorer, guys, top variant to, ha? Mamaya pakita ko sa inyo later sa loob. May panoramic sunroof siya. Ayan, V6 DOHC gasoline engine, automatic transmission. So dito muna tayo sa exterior niya. Naka-nito grappler siya, guys. Ayan, yung mileage na check natin later sa loob. Sobrang sariwa nito, guys. Casa records din. And then, binili namin to sa Ayala, Alabang. Mamaya, kung, alam ba, syempre ako, hindi na maamoy sa camera na amoy bago siya, di ba? Pagpunta nyo na lang malalaman yon, mapapatunayan yon. So, ayan, ito yung ginamit namin kanina pagpunta dito sa showroom, galing QC. So, yun nga, parang napaka-social mo, VIP na VIP ang datingan mo. So, V6 siya guys, and EcoBoost, 4-wheel drive. Okay. Ayan, so, inspected na rin siya ng premium warranty. Ayan, so, ayun, kapag nagpunta kayo, pakita ko sa inyo yung inspection report. Ayan, dito grappler. Okay, so yung kulay niya maganda, elegante. Okay. So, eto guys, yung sasabi ko sa inyo, yung pagbukas nito, so ganyan lang din. Basta hawak nyo yung susi. Hawak ko yung susi guys, ayan. Kusa na siyang mag-unlock. Ayan, so, ayan na. Ganyan. So, ang presyo nito, pakita ko muna sa inyo. Dito kasi guys, pag nag-walk-in kayo, ang presyo niya is 1,398,000, ayan nakalagay. So, dito sa vlog, syempre, babawasan ko na agad sa inyo para hindi na tayo mag-negotiate sa online, para at least pagpunta nyo, alam nyo na yung presyo talaga. Bibigay ko sa inyo ng 1,368,000. Ayun na, so puntahan nyo na guys, maganda to, promise, hindi masasayang yung pagod nyo. Presyo sinabi ko na sa inyo is 1,368,000. So pag nag-walk-in kayo guys is 1,398,000. So dito sa vlog, syempre may discount na agad. So yung para hindi tayo masyado maraming usap. And then, yun nga, pag nag-research kayo guys, yung brand new nito is nasa 3M plus, yung top variant, ha? So guys, ito top variant to. And then yung itsura niya wala namang pinagkaibahan dun sa latest version ng Explorer. Okay, so dito na tayo ngayon sa interior niya, guys. Pakita ko sa inyo kung gaano kasariwa to. Ang may-ari nito, guys, tiga Ayala, Alabang. Marami silang sasakyan, syempre as usual. Power seat na rin siya, yan. Okay, and then leather interior siya, leather seat siya. Kunyari, kayo lang ang laging gumagamit nito, di ba? Ano siya, parang yung sa Prado natin, yung dinemo ko sa inyo before. Kung ano yung in-adjust yung seat na, kung anong fit sa inyo, ganun siya, mag-automatic siya sa ganun, every time nasasakay kayo. So, dito na tayo ngayon sa interior, pakita ko sa inyo yung mileage niya. Start natin, so pagpasok nyo pa lang guys, sa may bago na. So, sa mga habol dyan, OFW natin, pagpunta yung probinsya, para kayong artista nito. Yan. Ang sarap niya gamitin guys kasi kunyari magpapatugtog ka ganyan. Dahil napakadami niyang speaker, parang halos both sides nitong sasakyan may speaker. So kala mo yung
yung ano, yung singer, kala mo katabi mo lang. May navigation siya, so may navigation din siya sa audio na lang. Connect nyo lang yung phone nyo dyan. Wait lang, naka-AM kasi. So, FM natin. Yan. Yan. Kunyari, di ba nakikinig kayo ng radio? Feeling nyo yung Eagles kumakanta, di ba? Feeling nyo katabi nyo lang siya, ganun. Yan. Yung climate control aircon niya, nandito na din. Yan, sa likod. Dito nyo controlin kung ayaw nyo masyadong gamitin dito. Kasi syempre, di ba, yung iba masyadong andal, baka mapudpod, ganyan. Kaya yung gumagamit dito, feeling ko napakaingat niya kasi, ayun, kasi nga, ang dami nilang din sasakyan. So, di ko na patatagalin, guys. Ang mileage niya is 31,000 kilometers. Ano siya, guys, Casa Records, okay? Ayun, so voice command, ano ba, nandito na lahat, control nyo dito, may paddle shifter din siya. Kaka-PMS lang din ito, may Casa Records din. Yung papakita naman namin sa inyo yung, yung papers nito, yung complete, clean papers nitong sasakyan. So, wala kayong kakaba-kaba. And then, mapapansin nyo rin, guys, napansin ko lang din siya. Kasi, isa lang ang gumagamit nitong Ford Explorer. Kasi hindi naman siya yung parang, parang kung kailangan mo ng driver kapag gagamitin to. Personal use to. So, si sir, siya lang ang laging gumagamit nito. So, birang naupuan tong mga, dito, mga gilid-gilid niya. Yung mga, yan, second row, third row, and then yung passenger seat. Ayun, kasi maraming nga sasakyan as usual kapag kagaya ng mga nabibilan nga namin. Kaya ayun nga ang sabi ko sa inyo, guys, kapag halimbawa nakakabili kami sa mga first owner, nalalaman namin yung history ng sasakyan. Tapos ito, guys, halimbawa syempre, di ba, lalo na pagka long drive ayan. So may mga saksakan dito ng ng mga charger dyan, USB, ganyan. Dito rin sa likod meron din. Tapos yung control ng 4x4 niya, guys, eto. Ayan, may hill assist, ayan, hill descent, ayan, mga nandito na rin lahat. So, yung temperature niya, climate, nandito. Kung gusto nyo heater, kapag may malamig ang panahon, pero ngayon mainit, syempre, sobrang ganda rin ng sounds niya, nung tugtog niya. Kasi ayan, nakikita nyo Sony, di ba? So, bata pa lang tayo, alam na natin, Sony, iba talaga yan. So, speaker, lamig ng aircon, nanununtok na naman. So, ito nga, guys, may panoramic sunroof siya. Ayan. So, kontrolin nyo lang yan dito. Ganyan lang. Kanina umuulan eh. So, ayan. Ayan, pag-control niya, ganyan. Sarap mo. Kanina binuksan namin kasi, pero maulan. Ayan. So, ito naman. Ayan. Pag gusto nyo, ayan. Pag gusto nyo, ibabalik nyo siyang ganyan. Okay? So, ayun na, guys, napakita ko sa inyo yung manual niya, nandito. So, kompleto to. So, ayun na, guys, pagpunta nyo, baka lang kasi hanap-hanapin nyo kung nasan yung brake niya. Put brake siya, ayun. Okay. So, second row na tayo. So, deep dish matting na rin siya, ayan. So, kanina, pag nakaupo ako sa likod kanina, so, ang sarap pumupo dahil yun nga, parang piling mong donyang-donya ka, ganun. Ayan, so, mainit ang panahon ngayon, wag muna kayo magkape. So, lagyan nyo dito, iced coffee. Ganun. Wag muna magkape, pero iced coffee, no? Okay? Sinasabi ko sa inyo, guys, may saksakan siya, kahit hindi mismo USB lang yung dadali nyo, o mismo yung adapter, yan. Saksak nyo lang dyan. Tapos yung, meron din kayo, kunyari, hindi nyo naabalahin yung driver sa unahan. Ayan, yung control ng aircon niya dito, yung fan, and then yung thermostat niya. Okay? Ayan. Tapos may TV dito, guys. 2 headrest TV monitor nandito din. Okay? Pati mga sidings niya, guys, tingnan nyo, carbon fiber to. Ayan. So, wala kayong makita mga gas dyan. So, ayan na, guys. Dito tayo ngayon sa likuran. Okay? So, yung sasabi ko sa inyo, parang Everest Raptor natin. So, ayan, pinutin nyo lang ng 2 times yan. O, kung saan na siya aangat. So, yun nga yung mga pantamad na naman, ganun. Joke lang, hindi. Pang senior, ganyan, PWD, na parang hirap-hirap So, ito yung likuran niya, guys. So, marami kayong mga configuration na magagawa dito. Hindi kagaya sa Ford Everest, parang malulupi lang siya, ganyan-ganyan. Ito kasi, yung normal na, kunyari, normal na upo ng tao, ganun. Pero kung abnormal na upo, joke lang. Ayan, so, ito, normal na upo. Pindutin nyo lang yan. Tapos, ito. Ayan, di ba? Oh, 'di ba? Para siyang si Transformer, sa Transformer ganun. Oh, 'di ba? Sa inyo eh. Oh, balik natin. Tingnan natin siya. Kaso gusto yung ayan, okay? So pindot-pindot lang kayo para lang kayo ng kopyano diyan gusto niyo.
Oh. Parang robot lang eh, no? Okay. So, halimbawa, ilan lang naman kayo mabiyahe, pero may mga bagahe kayo, lagay nyo dyan, ayan. Tapos, kunyari naman, may uupo sa likod, so, ang laki ng mga lagayan ng price dyan, ayan. Pang long drive siya talaga, oh. Diba? Okay na guys, kasi alam nga natin na napaka-techy nito at napaka-sarap gamitin ng Ford Explorer at mukha kang mayaman talaga pag gamit mo to. Okay, hindi, syempre mayaman ka talaga kasi di ka naman makakabili ito kung di ka mayaman, di ba? So, yun na. So, i-ano na natin siya. Yan. Para pag may gusto ng di ba parang robot, ganun. So, may charger dito, gusto yung mag-charge, ganyan. So, guys, yung speaker niya, laki oh. So, kaya hanggang sa likod, maano siya eh, yung rinig na rinig mo yung boses ng kumakanta, di ba? Ito guys, donut tire. Donut tire. Ayan. So, dito tayo ngayon sa engine niya, guys. EcoBoost siya, and then 3.5 liter V6 DOHC gasoline engine. So, magsama kayo na mekaniko nyo para ma-inspect mabuti bago nyo bayaran, okay? So, ano pang hinahantay nyo, puntahan nyo na. Naka-daytime running lights din siya, guys. Automatic headlights, okay? So, maganda siya, pati kulay. Inom siya, yan ah. Okay, so ito exterior niya, so puntahan nyo na lang. Yan, para syempre naman, mapatunayan nyo na may mga sinasabi-sabi ko sa inyo, di ba? Ayan, platinum. Okay, so EcoBoost din, so parang wala rin siya halos pinagkaibahan doon sa ano natin. Yung sa dinemo ko sa inyo kanina na Ford Explorer. Guys, ito naman, Ford Expedition. Kung pinapagka nagde-demo ako sa inyo ng kagaya ng Expedition natin before, di ba nakalock siya, ganyan. So pag in-unlock nyo, tingnan nyo yung stepboard niya. Kapag bubuksan nyo na, kusa na rin siya. So para na rin kayong mga, VIP talaga, ganun. Okay, so dito tayo ngayon sa interior. Abante ko lang ng konti kasi para makita nyo yung ng maliwanag itong Ayan, si Kuya Carding. Yan na. So, push start din siya guys. Ang presyo niya guys 1,588,000. Okay? So, galing din siya sa first owner. So, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo before, ayun nga, parang dito nalalayo doon sa Explorer natin, di ba? So, ayan, kompleto na rin siya. Kung ano yung nasa Explorer natin, alas nandito na, push button, may sunroof din siya, ayan. Okay? Ayan, sunroof. And then leather interior. Tapos ang control din ng ng climate niya dito rin, may audio navigation, connect niyo lang yung phone niyo dito. Okay. Ayan. So may hill assist, lahat everything nandito na. So yung control ng 4x4 niya nandito na din. Okay? Alam mo ba, dapat ko sabihin sa inyo. So ito guys, malaki yung niya dito, yung dito lagyan niyo yung phone niyo. Kagaya nga ng pag-demo ko rin sa inyo before nung Ford Expedition natin. May saksakan ng charger diyan. Okay. So, ayun na guys, wala na ako masyadong maraming papaliwanag sa inyo dito, puntahan nyo na lang. Ang masasabi ko na lang is, this is lowest in the market. Hindi porket lowest in the market, siya yung pinaka-dugyot in the market. Hindi. Lowest in the market, pero, sariwa in the market, ganyan. Parang isda lang no? So, ayun, ano pa ba? So, check nyo na lang, pati mga girid-girid niya dyan, wala kayong masasabi dyan. And then, ayun, full casa record since day 1. And then, pati sa likod niya, maluwag, super luwag guys. Din siya, yung, leather seats, okay? So, pagka nakasakay ka dito, para ka talagang si Mayora, ganyan. 2017 Ford Expedition, Platinum, V6 3.5 liter. Ang presyo niya is 1,588,000. Ang mileage niya is 38,000 kilometers. So, ano pang inaantay nyo guys? Puntahan nyo na. Okay? Ayan, platinum. Yan. Okay, so dito tayo sa pangatlo natin. This is 2019 Mitsubishi Montero. Ayan. Manual to guys Kaso si first owner, nung binili niya to, bago niya ilabas sa kasa, gusto niya GLS premium look. Kaya ang ginawa niya, pinapalitan niya sa kasa ng yung sa GLS premium, nag-upgrade siya, daytime running lights, and then yung
yung mags niya is pang GLS Premium niya din. Kasi guys, before, nung binili to, kapag ka GLS Premium kasi walang manual, kaso gusto niya manual, pero ang itsura is pang GLS Premium. So, ayun, kaya ganun ang ginawa niya. So, ayan, yung conduction sticker niya, buo pa, tapos na-inspected din siya ng premium warranty, and then may rear spoiler, ganyan. So, kapag ka, halimbawa, kunyari, yun nga, yung mga may gusto nga ng manual dyan, pero ang itsura, pang pang yung mga top variant, ganyan. Ang baba din ng mileage niya, Casa Records din siya, ang presyo niya is 898,000. So, yun sa mga nasa province na, okay, mahilig sa manual, gumamit ng manual, ayan, sa mga nasanay gumamit ng manual, or ayaw nilang mawala sa system nila yung paggamit ng manual. Kasi ngayon, di ba, usually, puro puro automatic na. So, etong para sa inyo, di ba? So, ayun guys, Bridgestone yung gulong niya. So, dun tayo ngayon sa interior niya. Pakita ko sa inyo yung mileage niya. Ayan, so naka-leather seats na rin siya guys. Usually kasi, di ba, kapag ka-GLX lang, hindi siya naka-leather seats. Ayan, so deep dish matting. Ayan. So, tingnan niyo yung mga sidings pagpunta nyo dito. Okay? Ayan. Ang bango, then guys, pagpasok sa loob. Ayan, so ayun na. So, ulitin ko guys, is 2019 Mitsubishi Montero GLX manual transmission, pero GLS premium look siya. Ang presyo niya is 898,000. Ang mileage niya is 38,000 kilometers. Casa Records din siya. Leather interior, okay. Ayan, so lahat na check nyo, tapos magdala kayo ng mekaniko, ano pa ba, para yun na, para bago nyo talagang bilhin, talagang na-inspect nyo mabuti. Okay, so hindi ako mapapahiya sa inyo dito guys, hanggang dito naka-deep dish matting, napaka-sariwa ng loob niya, promise. Ayun na guys, medyo mabilis na lang tayo ngayon kasi kanina kasi nang pupunta kami dito, maulan, and then buti nga na wala yung ulan. So kanina naman sobrang init. So kaya masama yung pakiramdam ko guys, actually pinilit ko lang makapag-vlog ngayon para at least kung halimbawa kung mag-stay lang kayo sa bahay, plano nyo bumili ng sasakyan, at least may mapapanood kayo na vlog ko. So dito tayo ngayon sa engine niya, DID diesel engine, 2.5 liter, diesel siya guys. So magsama kayo, magpupunta kayo ng mekaniko dito guys. So sa sobrang, eto guys sa sobrang lamig ng aircon niya, ayan so parang nag-ano na siya, nagbumoist na. So ayun, sama kayo ng mekaniko guys. Para wala tayong maraming usap, okay? So yun na guys, recap tayo. This is 2019 Mitsubishi Montero, GLX manual transmission. Ang presyo niya is 898,000. Ang mileage niya is 38,000 kilometers. Guys, GLS premium look to, okay? So, ang pinagkaibahan lang is manual lang siya. So, inspected din siya ng premium warranty. Makikita nyo dito. Inspection report, hanapin nyo sa amin pagpunta nyo, pakita namin sa inyo. Okay? Ayan, so yung yung exterior niya napakasariwa guys. Hyundai Grand Starex VIP Platinum Edition, okay? So pakita ko sa inyo later kung gaano siya kasosyal sa loob. Pang pang politiko, pang vlogger, pang artista, mga feeling artista dyan, ganun. Ayan, so mga pang rich, ganyan. Ayan, Platinum Edition, Grand Starex Platinum Edition guys. Ayan, so inspected na rin siya ng premium warranty. Ayan, so napakasariwa nito guys. Pagpunta nyo, so later sa loob ma-amaze kayo kasi siya, para kayo nasa, alam mo yun, nasa sinihan, ganun. Yung mga sinihan na na naka-lazy boy, ganun. Na guys, ulitin ko sa inyo, this is 2017 Hyundai Grand Starex VIP Platinum Edition. So, ang presyo niya guys, kapag ka nagpunta kayo dito sa showroom natin, kagaya ng Explorer natin, is 1,068,000. So, since sa vlog naman ako naman yung kausap nyo, kaya kalimbawa pagka nagpunta kayo, hindi na ako, hindi naman sa hindi ko kapataw kasi actually una na nga yung tawad ninyo sa akin. Binigay ko na agad yung tawad ninyo. Ang presyo na lang niya is 998,000. Hindi kayo magsisisi sa pagpunta dito. Kung makakita kayo ng mga, sige ko, compare nyo sa mga ads sa online, ganyan, lalo sa marketplace. Sige, okay lang din. Maganda nga i-compare nyo kasi yung presyo namin is pang marketplace, pero yung condition niya, syempre, pang melody cars, okay? Yan. So, ito yung interior niya, yan. So, napaka-social lang. Di ba? Leather seat siya, tapos maaliwala siya tingnan, lalo siyang lumalaki tingnan dahil yung kulay niya is beige. Di ba? Tapos, meron siyang pinto din doon sa kabilang side. Ayan. Tadan! Ayan.
yung iba kasi 'di ba, usually ang pinto lang is dito lang or doon isa lang ang pinto niya. So dalawa yung pinto niya. So kung gusto niyo takbo kayo pag ganyan, labas kayo doon, tapos balik kayo ulit, ganyan. Yung trip nyo lang, ganun. Ayan, so maluwag yung ano yung legroom niya. So para kayong nasa eroplano. Ayan, guys, napakaluwag kahit yung driver nyo o kayo ang magdadrive nito, pang malayo ang biyahe, hindi kayo mahihirapan, feeling nyo lang nasa loob lang kayo ng bahay, nasa sopa, tapos dinadala niya kayo kahit saan nyo magpunta, ganun. Ayan, so ayan na, so touchscreen na rin siya guys, and then connect nyo lang din yung phone nyo, nandito na rin lahat, ayan. So, ayan, so ano pa bang kailangan nyo, nandito na lahat, kahit may mga kasama kayo, mga junakis na mahilig mag-iPad dyan, ganyan. Ano sila, hindi sila maiinip, okay? Ayan. Ayan, okay. So, yun na, malamig yung aircon niya, ano pa ba? Tapos, alam naman natin kapag ka Hyundai, 'di ba, sa diesel, 'di ba, matipid sila, ganyan. Ayun. So, eto, kunyari halimbawa, syempre pang long drive 'to. Yung driver tsaka yung nasa passenger seat. So, lagay lang nila yung drinks nila dito, ganyan. Ayan. So, kumpleto na rin siya ng RFID. Eto, guys, ha. Kumpleto ng booklet. Andito. Okay. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo, may headrest TV monitor din siya. Okay. Maluwag yung legroom niya guys, yun ang maganda dito Tapos, halimbawa, mag-food trip kayo, at least hindi na kailangan subuan yung driver nyo. Subuan talaga. Kasi syempre mag-drive siya, di ba? Syempre parang kayo kumakain, ta siya hindi. O at least kuha-kuha lang siyang ganun, nakatingin pa rin siya sa kalsada kaysa susubu-subuan nyo kasi meron niya lagayan dito, di ba? O then ang mileage niya guys is 42,000 kilometers. Okay? Ang presyo niya is 998,000. Pero pagka nag-walking kayo dito, ang presyo na ibibigay sa inyo ng staff ko kung wala ako is 1,068,000. So, punta na kayo. Sabihin niyo sa vlog niyo nakita. Hanapin niyo Melody Cars, Melody Reyes, okay? Of Melody Cars, char. O, so sa second row na tayo. So, napakaluwag para tayo nasa eroplano nito. Yan. So, para tayo nasa business class. Kasi yan yung legroom natin, ganyan. Oh, ay grabe talaga, sarap pumupo sa ganito. Ay, ito yung sasabi ko sa inyo guys, may headrest TV monitor na rin siya, ganyan. Napakaaliwalas ng loob niya. Napakaluwag din tingnan, as in, pero maluwag siya talaga dahil nga beige yung kulay niya. So, hindi siya parang masikip tingnan, pero, ayan. So, ito guys ayan, lazy boy. Meron akong ganito sa bahay na upuan ganyan oh. So, pagka manonood ka lang dyan, ganyan. Kasi ito, ayan, ganyan. Oh, di ba? Social ka lang. Tapos pag inantok ka na, sabi mo sa driver mo, oh, sige, palit lang kayo ng ng pahinanti mo dyan. Tulog lang ako, ganun pag inaantok ka. Ganyan. Di ba? Yan. So guys, kung mapapansin niyo pati yung mga sidings niya, guys. Pati eto, yun nandito, wala kayong makikita mga gas-gas. Kasi kahit, ayan ako 5'2" ako. So, abot po. Siyempre na, kung 6-footer ka, wag mo naman yung paa mo dyan, di ba? Magtanggalin mo na lang shoes mo. Ayan, dito napaka kinis, ganyan. Para siyang guys, kundi napaka-preserve niya, promise. Tapos may plastic pa nga to, yung niya, para di ba? Oh, may plastic pa tong yung ilaw niya dito. So, hindi kayo may inip kasi malaki yung windows niya. Ayan, so makikita niyo yung mga view kapag pumunta kayo probinsya. Guys, eto, tingnan niyo na lang ito. Ayan. So, syempre, hindi lang si Manong driver ang merong lagayan ng ng French fries. O, kayo din. Tapos, ang social pa nung sa inyo kasi naka wood panel pa, tingnan niyo. Diba? Yung legroom niya, parang kunyari may kasama kayong aso, guys, Dito, lagyan niyo sila dito. Di ba, usually, lalo pagka yung mga aso na behave lang, nakauga lang silang ganyan, ganun. Ang sarap gamitin ito, guys, promise, pang probinsya, pangpunta talaga ng probinsya, yan. Tapos pagbaba nyo, mga piling artista kayo, ganun, no? Bababa na kayo, kala nila si Iban Alawi yung bumababa, no? Ayan.
So, ayun na, kidding aside guys, halimbawa kunyari, lalo na yung mga may senior kayong kasama o PWD, hindi sila mahihirapan kasi yung stepboard niya guys is dalawa. Parang hindi kailangan buhatin yung senior or mahirapan siyang pumani. Kasi yung stepboard niya is dalawa, parang hindi niya sobrang kailangan umakyat ng sobrang taas na ganun. Tingnan nyo, Grande Starex, tapos pakitin nyo lang siyang ganyan, tapos ganun, ayan ganyan. So, hindi hirap guys. Yun lang, very convenient nitong sasakyan. Ayun yung masasabi ko dito. Ayun na. So, dito na tayo ngayon sa likuran niya. Guys, kung titignan nyo from here, doon sa harapan, ang ganda niya tingnan guys, napakalaki ng loob niya. Napakaluwag nung legroom niya doon. Parang kasya pang humiga ng isang tao doon na malaking tao. So, ayan. So, pero kung ayaw nyo naman siyang pahigain, ang gawin nyo guys is, ayaw pahigain no? Magdidito nyo ilalagay yung bagahe nyo, iurong ganyan nyo lang siya. Yan, yung slide siya, ganyan. So, dito nyo na ilagay yung mga baon nyo dyan, pagka may long drive kayo, di ba? Oh. So, yun na guys, So, nakita nyo na kung gaano ka-convenient nitong sasakyan nito, kung gaano ka-elegante nitong van pala na to. Okay, so ano pang inaantay nyo? Sa mga habol dyan ng Holy Week, sa mga naghahanap sa atin ng van, so ito na para sa inyo guys. Hindi kayo magsisisi dito. Basta magsama kayo ng mekaniko nyo guys. Kasi, alam niyo naman, di ba, pagka bibili kayo ng second hand, syempre assist where is tayo dito, may mga papirmahan ako sa inyo mga documents. So, kailangan talaga guys, magsama kayo ng mekaniko bago nyo bayaran ha. Okay, so guys, pinangangalanan ko na kasi pinagkakadiinan ko na sa inyo para hindi tayo magkaroon ng problem kapag nagkabilihan na tayo, okay? So, recap ko na lang, this is 2017, Hyundai Grande Starex VIP Platinum. Ang presyo niya is 998,000. Ang mileage niya is 41,000 kilometers. Automatic transmission. Diesel, 2.5 liter diesel engine. So, ano pang inaantay nyo? Punta na kayo sa Melody Cars. Okay. Guys, dito na tayo sa panglima natin. Ayan. So, eto guys, na magugulat kayo. Lalo pag nakita nyo sa personal, sobrang sariwa nito guys. This is 2015 Suzuki Ertiga. Top of the line to guys. Top variant siya. GLX. Automatic transmission. Ang mileage niya 33,000 kilometers. Ang presyo niya is 548,000. 7-seater to guys Goodyear ang mga gulong niya. Ayan. So, eto, sa mga habol nga dyan, paulit-ulit ako ng pupunta ng probinsya. Ayan, so pasok na pasok sa budget nyo to. Inspected siya ng premium warranty. Pa-scan nyo siya. Magdala kayo ng pa-scan nyo. Magdala kayo ng mekaniko nyo, tapos dalhin nyo siya sa Suzuki kung gusto nyo. Yung sinasabi ko sa inyo palagi. Para kasi guys, hindi tayo yung kunyari nabili nyo na sa akin, tapos magre-reklamo kayo na ba't meron di bakit ganito ganyan. Eh kung tutuusin guys, sa mga na-encounter namin, yung mga inirereklamo nyo, matatawa na lang yung mekaniko eh. Kumbaga maliliit na bagay na kahit nga sa brand nyo, nakikita nyo eh. Di ba? So kaya nga, in-advise ko talaga sa inyo, pagpunta nyo, magsama talaga kayo ng trusted mechanic nyo. Yung mekaniko hindi yung seraniko. Okay? Ayan. So, dito tayo sa exterior niya, sa may paglam siya, makikita nyo kung gano'n siya kasariwa pagpunta nyo. Meron tayong Ertiga before, pinagagawan, pagka-post ka pa lang, kinabukasan, may nagpunta na buyer. So, Suzuki to guys, Japanese brand, kaya alam natin na hindi tayo mapapaya dito. So, pasok tayo ngayon sa interior niya, okay? Yung espresso natin guys, nabenta na rin. Thank you dun sa nakabili, hello, sobrang bait nyo rin po. Tsaka dun sa Rush, napakababait ng mga buyers natin, grabe. Sobrang makajos nila, sobrang babait nila. Ayan, so guys, eto, ma'am, sir, salamat po sa inyo. Tuwan-tuwa din sila, yung sabi nila, para blessing nga rin daw kami sa kanila. Pareho tayong nagmi-minister sa bawat isa. Okay, so yun na guys, eto ang sidings niya. So, wala rin kayo, iporito ako sa sidings kasi doon nyo din kasi makikita kung halimbawa laspag ang sasakyan o hindi. Kasi usually pag tama-tama na yan, ganyan, hindi naingatan, ganun. Okay, so ngayon dito tayo ngayon sa interior niya. Yan, so ang bango niya sa loob, lamig din ng aircon niya. Ayan, may dashcam na rin siya dito. Lagyan nyo na SD card dyan, gusto nyo. Tapos may control na rin dito. Yan, pag gusto nyo ilipat yung station, ganyan. So, may USB, CD. Okay? Ayan. Top variant, Suzuki Ertiga GLX, automatic transmission. 7-seater.
ayun, 33,000 kilometers. Ang presyo niya is 548,000. Puntahan nyo na guys kasi mauunahan pa kayo. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Pag di nyo pa pinuntahan na guys. So naka-plastic pa to guys ha. So ayan, may dashcam na rin siya. Ayun na guys ha. So yung sa mga nagtatanong dyan, yung mga units natin, kompleto ng Sparky yan. Hindi ko lang nagawa gaya ng, hindi ko lang nadala yung papers kagaya ng ginagawa ko last time na may dala pa akong magic stapler. Papakita ko sa inyo yung complete and original documents ng mga units natin, tsaka yung Sparky niya. So pagpunta niyo, papakita ko naman sa inyo guys. So ayan na, kompleto siya ng manual. So ayun na. Nagmamadali din kasi kami guys, saka actually hindi rin ganun kaganda yung pakiramdam ko ngayon, pero syempre baka sakaling magstay lang kayo sa bayo o kaya baka habol kayo na bibili kayo ng sasakyan. So eto guys, talagang pinaspasan talaga namin, makabili kami ng sasakyan and then ma-i-vlog namin, mapakita namin sa inyo agad para kung sakaling yun nga magkita-kita tayo bago kayo pumunta ng probinsya o kung saan man, okay? So ayun na guys, dito tayo ngayon sa sa third row niya, third row seat niya. Ayan guys ha. So ayun nga, sabi ko sa inyo guys, yun nga, makakupo pa yung mga junakis nyo dyan, ganyan, kunyari bata sila, kahit 3 bata na maliliit na dumidede pa yan, may lagayan ng dyan, ng dede nila dyan, ayan, gano'n. Yung dede, yung lagayan ng milk nila. Tapos ayun guys, makikita nyo yung aircon doon, hindi mainita yun sa second row, tsaka third row, kasi 4 yung fan doon. So, ayun, so very convenient nito guys, pag titingnan nyo nga ganito, ganyan, ayan, ganda niya tingnan, okay? Ayun na guys, doon na tayo sa engine niya kasi baka umulan na naman, okay? Kasi unpredictable ang panahon natin dahil sa sobrang init, biglang umuulan. So ayun yung second row niya guys. So aluwag-luwag tingnan talaga pagka ganyan ang kulay ng, ng sasakyan, di ba? Di ba ang ganda tingnan, no? Yan. Ayun na guys, dito tayo ngayon sa, ayan, sa engine niya. So, syempre, pagpunta nyo, imposibleng hindi nyo naman titingnan yan o papatingnan sa trusted mechanic nyo yan. Syempre, this is 1.5 liter BBTI engine. Gasoline engine to guys ha. Ayan, so puntahan nyo guys, hindi tayo mapapahiya. So, ayun na guys, recap tayo, okay? So, this is top variant, 2015 Suzuki Ertiga GLX. Automatic transmission, 7-seater siya guys. 1.5 liter BBTI engine. Ang mileage niya is 33,000 kilometers. Ang presyo niya is 548,000. Yung like kung sinasabi sa inyo guys, pagpunta nyo bago nyo bayaran, magsama kayo ng mekaniko, trusted mechanic ninyo, okay? So, dito na tayo sa MUX natin. Ayun na guys, dito tayo ngayon sa natin. Ayan, sa mga naghahanap ng Isuzu MUX dyan. Ayan, so, syempre alam naman natin, lalo na sa mga bandang probinsya, gaya ito talaga yung mga hinahanap nila eh. Kasi, kumbaga sa na siya, trusted na, di ba? So, this is 2015 Isuzu MUX LSA automatic transmission. Ang presyo niya is 798,000. Ayan. So, guys, pag pinuntahan nyo, talagang hindi kayo magsisisi dito. Pati kulay niya maganda. So, may tow hitch na rin siya. Ayan. Guys, di ba may tow hitch siya? So, yung seat first owner, meron din siyang binigay sa amin na yung alam mo yung nilalagay dito yung yung bike rack, yung lalagay mo ba kunyari bike ka ganyan. So binigay nila sa amin. So bibigyan na rin namin sa inyo. Kayo na bahala mag-assemble kung paano ilalagay dito. Kasi baka mamaya naman kasi yung iba hindi naman nag-bike pero kunyari bibigyan namin sa inyo, type yung mag-bike, i-assemble niyo na, kayo na bahala. Inspected din siya ng premium warranty guys. Nandito, inspection report, yung sinasabi ko sa inyo palagi. So sobrang kinis niya, napakaputi. Ayan. Napakaputi. So, ayan. So, doon tayo ngayon sa interior niya, okay? So, naka-leather seats. Ayan. So, napakasariwa. Isuzu. So, pag ito kasi, alam mo kahit saan na kayo dalhin nito di ba? Guys, ito nga palang Isuzu MUX natin, Kasa maintain all the way siya, ha? So, wala tayong kaproblema dito. Ayun, so, ito factual lang ito sasabihin sa inyo, trivia lang ganyan. So, yun nga, yung first, benta ko ng, ng MUX. Benta ko sa vlog is MUX din. So, ayan, nung nalabas to, ito kasi yung, kumbaga sa di ba, parang, alam niyo yung Fortuner, yung unang labas niya, yung first gen na Fortuner, di ba, classic na siya ngayon? Ayun, so, parang ganito siya, matibay. So, ayun, yung dealer nun, bumili mismo ng yung ganitong variant, ganitong model ng nung kakalabas pa lang ng MUX. So ginamit niya ngayon. So until now gamit niya, umabot na ng 300,000 kilometers
ang tinatakbo nung nung MIWEX na. So parang basta kompleto lang siya ng ng PMS ganun. Basta depende naman yan. Actually minsan guys ang sasakyan depende yan sa pag-alaga mo. Kunyari kahit mataas minsan ang mileage niya. Basta maalaga ka naman ganyan. Pero syempre malaki advantage din yung mababay mileage. Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, yung mga binibenta nating sasakyan, ang bababa ng mga milyahe. Tapos eto namang Isuzu MIWEX na to, sakto lang yung mileage niya doon sa edad niya. Actually, mas mababa pa nga kasi usually 1 year ang dapat ang more or less ang tinatakbo ng isang sasakyan per year is 10,000 kilometers. So kung 2015 to 10 years na, ang mileage niya is 77,000 kilometers. Actually, mababa pa yun guys. Nasanay lang kayo na sobrang baba lang talaga din ng mga milyahe ng mga sasakyan na nakukuha namin. Dahil nga, yun nga, direct seller kami bumibili. Yun nabibilang pa namin, ang dami nilang sasakyan. So, papalit-palit sila ng mga sasakyan. Kaya hindi laspag yung isang sasakyan na nabibili namin sa kanila. Tapos, ayun nga guys, syempre may exception tayo. Basta Isuzu, ayan. Kahit ganyan, 2015. Sa 2015, tapos 2025, ngayon 10 years na, napakababa ng mileage niya, 77,000 kilometers. Kaya nga nang sabi ko, ang minimum is 10,000 kilometers per year. So, saktong-sakto siya, napakababa pa. Okay? So, nasanay lang tayo sa sobrang baba ng mga mileage na sasakyan na binibenta ko sa inyo. So, ayun na guys, ang aircon niya sobrang lamig. So, makikita niyo yan pagpunta niyo dito, yung interior niya, talagang alaga siya, pati yung dashboard niya, napakasariwa niya guys talaga. Yung mga upuan niya, so, ewan ko, wala akong masabi. Parang kung ako ang papipiliin, ayan, sa may navigation din siya. Ayan, ako boy, piliin, syempre, kunyari, di ba, lalo kung pang budget nyo is yung ganito, ganyan, 798,000. Syempre, ito ka na, di ba? Pero na lang kung meron kayong budget na kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina for medyo highest model. Di may milyon ka naman, di yun yung bilhin mo, di ba? Pero kung halimbawa ang budget mo tapos reliable pa, di eto na. Okay, so ang dami ko sinabi, no? So sana naintindihan nyo. So tayo pumunta dun sa second row, papakita ko din sa inyo yung mga upu-upuan doon. Ayun nga, so idikit nyo to sa mga milyon-milyon ng halaga ng sasakyan, hindi siya papahuli guys. Hindi siya papakabog, okay? So leather interior din dito, naka deep dish matting, madali siyang linisin. So may din dito Ayan, so guys, kapag punta nyo, madali na yan. Ayan, so, katikutin nyo na lang. Basta magsama kayo ng mekaniko, paulit-ulit ako, bawat sasakyan na demo ko, mekaniko. Okay? Para guys, so tingnan nyo yung third row niya, ayan. So, pati actually yung third row guys, parang hindi naupuan. Okay? Yan, so, basta guys, pag nakita nyo talaga, sasabihin nyo, Merdy, uwi ko na yan, huwag mo na bigay sa iba yan, gaganon kayo, promise. So, din tayo sa engine niya, ha? Na guys, dito tayo sa engine niya guys. Alam mo yung pagbukas pa lang ng engine na nasabi ko lang agad. Grabe no. Napaganon ako, sa tagal ko na nagbebenta ng sasakyan guys. Ayan, so, yan, di ba? Sama kayong mekaniko, basta magsama talaga kayo, promise. So, this is 2.5 liter. Ayan, so, diesel engine siya guys ha. So, matipid siya sa diesel guys, kahit saan din kayo makarating dito. Hindi tayo mapapahiya. So ayun na guys, recap tayo. So this is 2015 Isuzu MIWEX LSA automatic transmission. Ang mileage niya ay 77,000 kilometers, ang presyo niya ay 798,000. Guys, magtataka pa ba tayo? Yung mga nakikita natin na makina ng mga jeep dyan na mas matanda pa sa akin o mas matanda pa sa inyo, di ba hanggang ngayon tumatakbo, Isuzu ang makina nun. Pati yung mga truck, mga bus dyan, ganyan, Isuzu ang ang makina nila. So, baka nga mileage yun, maka 1,000 na guys. So, ayun na. Sorry pang inaantay nyo, pati kulay niya maganda ha. So, patahan nyo na, habol tayo, okay? So, ayun na guys, medyo nagsasawa na akong mag-demo ng Raptor kasi wala rin kayong sawang bumili ng Raptor. Okay? Kaya, demo ulit tayo ng Raptor. Pero mabilisan na lang guys kasi sa dami ko na na-demo ng Raptor sa inyo, for sure kabisado nyo na rin, okay? So, this is 2020 Ford Ranger Raptor 4x4. Automatic transmission. Guys, yung nakarang Raptor na binenta natin, white side siya, ito black side. So, maangas siya tingnan. Parang siyang si Venom, okay?
So, ang presyo niya is 1,428,000. Tapos, ayan. So, yun yung gulong niya. So, black side na. So, yung ano niya, yung mileage niya, check natin later sa loob. Okay? So, guys, kasi kapag Raptor kasi, mabili talaga siya. So, ayun. Kaya talaga kumukuha ako dito para sa inyo. 'Di ba? Okay, guys, kasa warranty siya until September 2025, okay? So, dito tayo sa interior niya kasi paggabi na. So, ano pa man dapat ko i-demo sa inyo? So, lagi naman ako nagde-demo sa inyo ng Raptor. So, ulitin ko na lang, this is 2020 Ford Ranger Raptor. Ang mileage niya is 36,000 kilometers. Ang presyo niya is 1,428,000. Ano pa bang inaantay nyo guys? Kung Raptor lang din ang hanap nyo, pati yung kulay niya maganda, okay? Yung mga naghanap din ng mga pickup na manual, na ayaw nila mawala sa system nila yung pagmamaneho ng manual. Syempre kasi kapag matagal kang hindi nakapag-drive ng manual, minsan makakalimutan natin, di ba? Although ako, nag-drive ako ng manual, pero mas lagi kong dala is automatic eh. Ayan, so this is 2019 Mitsubishi Strada GLS manual transmission. Okay. Kasa records din siya, newly PMS lang din, inspected din siya ng premium warranty. Ang mileage niya is, check natin sa loob, ang mileage niya is 29,000 kilometers, ang presyo niya is 828,000. Okay? So, ayan yung interior niya guys. So, pakita ko sa'yo, mabilisan na lang kasi madilim-dilim na rin. Yan, so, ayun na. Push button to guys ha. Ito yung mga ano natin dyan, yung mga usually kasi mga ano natin, yung mga viewers natin, sila nasa province, so nasanay sila sa manual ganyan. So lalo na kunyari anak nyo, gusto nyong pagmaneuhin muna, manual muna, hindi automatic agad. Kasi iba pa rin yung nag-drive ka ng nag-start ka sa manual. Ako kasi guys, ang talagang inaral ko muna inaral ko talaga sa driving school is manual talaga. Kasi mas maganda pa rin yung marunong ka mag-drive ng manual. Kasi automatic madali lang yan para ka lang nagbabumper dyan eh. Iba yung marunong ka pa rin mag-manual, okay? So ito, kung gusto nyong matuto muna yung anak nyo sa pag-drive ng manual, or kayo mismo ay nyo mawala sa system nyo yun, manual. So, ulitin ko, this is 2019 Mitsubishi Strada GLS, manual transmission, push start, push button siya. Ang mileage niya is 29,000 kilometers. Ang presyo niya is 828,000. So, hindi ako mapapaya sa inyo guys. Puntahan nyo na, okay? Sama ulit kayo ng mekaniko nyo, okay? Hindi pala yun yung last but not the least natin. Ito pala. So, this is 2017 Ford Everest Titanium Plus with panoramic sunroof. Ang presyo niya is 998,000. Yung mileage na pakita ko sa inyo later sa loob. So, naka-black Rhino mag wheels siya. Ayan. Medyo madilim na guys ha. Ang itsura nito parang Venom ang datingan niya. Kasi black siya, tapos yung mags niya, ganyan. Ayan. So, puntahan nyo guys sa mga naghahanap sa atin dyan ng Everest. Okay? Ayan na. Titanium. Titanium Plus to kasi makikita nyo may panoramic sunroof. So, medyo madilim na guys. Pagpasensyahan nyo na. Kasi kanina naman, dapat aagahan namin. Kaso, super init. Then after that, sobrang lakas ng ulan. So kaya siguro ako nagkasakit na din. Kasi iinit ng sobrang ng init ng sobrang grabe, and then uulan ng malakas. Tapos papasok ka sa aircon, lalabas ka sa mainit. Ayun, kaya ayun na, tinamaan ng lola nyo. Ganun. So eto na. Ulitin ko guys, this is 2017 Ford Everest Titanium Plus. Panoramic sunroof, ayan. So, I hope nakikita nyo pa kahit madilim. And then, ayun nga, ang mileage niya is 49,000 kilometers. Ang presyo niya is 998,000. Leather interior siya, guys, ha. Ayan. Okay? So, halimbawa, kung gusto nyo rin, pupuntahan nyo rin naman, guys, eh. Syempre, bago nyo bilhin, pupuntahan nyo rin naman, di ba? So, puntahan nyo ng maliwanag, di ba? Or kaya, kunyari, nasa abroad kayo, gusto nyo mag-request ng maliwanag na video nito, pwede ko kayong sendan ng video ng maliwanag siya. Okay? Basta message lang kayo sa FB page. O kaya dyan sa mga OFW natin na walang messenger,
Viber and then WhatsApp. Okay? That's it for today. So, yun nga, pagpasensya nyo na yung boses ko kung nai-interrupt ako ng ubo ko kasi yun nga sabi ko sa inyo guys, sobrang init. Yung mga nasa abroad din nila alam, sobrang init dito sa Pilipinas. Tapos, syempre, di ba, pagka may trabaho ka, ganyan, labas ka sa work, tapos hindi pasok ka sa malamig na naka-aircon, ganyan sa kotse or whatever. So, alam nyo na ako. Kaya parang, sorry, pagpasensya nyo na kung ganun, na-interrupt kayo dun sa boses ko, saka sa ubo ko. So, at least, di ba, nakapag-vlog ako sa inyo, nakahabol tayo sa Holy Week. So, yung mga walang gagawin dyan, at gustong humabol, na bumili ng sasakyan, pagtyagaan nyo na panoorin yung vlog ko, okay? Hindi, pero hindi nyo naman pagtyagaan nyo kung di kayo bibili, di ba? Okay. Pero actually guys, may nag-comment sa akin, sabi niya, hindi naman ako bibili ng kotse, pero bakit pinapanood ko to? Hindi niya rin daw alam sa sarili niya. Ay, malay mo naman, bumili ka, di ba, sa future, di ba, magkita tayo. Oh. Yun. So, ayun na guys, message na kayo sa FB page ko, Melody Cars, ayan. So, sa mga OFW natin dyan, Viber and then WhatsApp, ayan. Ito yun yung mga contact numbers na, ayan, kukontakin nyo kapag may mga questions kayo, okay? So, kapag viewing lang guys, inform nyo lang kami. Huwag kayo biglang susulpot dito sa showroom. Para at least ma-assist namin kayo, okay? Basta inform nyo lang ako bago kayo magpunta yun, ganun. So, that's it for today. This is Melody Reyes of Melody Cars. See you again soon. Bye for now.